Dadalhin ba ni Sir Paul dun sa Davao kasi gusto po kasi ng kanyang mama na ipadala na kay Sir Paul yung bata. Yan po mga kababayan, tingnan niyo po yung tagtaran namin. Nakalimutan po kasi namin dalhin yung pang talaga, yung slice, ano bang tawag dun? Para slice yan ng mga So kaya diskarte na lang po. So okay naman kasi hinugasan din po namin. Yan. Ito na po yung sabaw. Yung iihawin. Ay, hindi ako, basta. Luto kaya yan. Koyoy. Uy. Naman tayo boy. Inspirasyon. Malapit. Yung inihaw dyan. Kumusta na yung inihaw? Ito, silugba pa rin. Ito, sisikap sa kanyang pagod. Bastos. Bilog mo. Di okay lang yan. Sige lang. Inspirasyon. Continue lang. Tinawag inspirasyon. Success inspirasyon. Kalahati inspirasyon. Na ako ay nabilin. Kaya nabili inspirasyon. May kalahati. Kuyaw ning distil. Inaay mga Ang mga isda. So ayun po mga kababayan, at natapos na po yung unang gabi namin dito sa lugar na ito. At hindi ko alam kung anong lugar ito mga kababayan. So basta nakatulog kami dito kasi meron pong sinave si Sir Paul na isang batang babae na 15 years old. Kaya dito lang kami natulog mga kababayan para ma-document ni Sir Paul po kung biyahero yung ganap kung paano ikakasal yung tribo. So although magkaiba man po kami ng mga kababayan, yung
proseso sa pagkasal. So yun, panoorin niyo po doon kay Pogong Biyahero kung paano yung proseso po ng kasal. Yan, so ngayong araw naman po ay lilipat naman po kami mga kababayan kung saan kami dadalhin ng Panginoon. Yan. So doon kami natulog kagabi mga kababayan, at yung may-ari dyan ay lumipat muna doon sa isang bahay, no? Nakiusap muna kami na dyan muna kami tutuloy para may matulugan po kami. At yun, thank you sa may-ari dyan kasi kahit paano ay pinagbigyan kami. So dyan nga po pala kagabi yung sinave ni Sir Paul na isang batang babae na ikakasal na sana. So buti na lang po mga kababayan at napag-usapan. Kagaya din nung nangyari po ay kay Maylin. Ayan, tapos na rin po pala kami na gumagahan po mga kababayan. So update ko lang po mamaya kayo kung saan man kami. So ganito lang po muna yung mga ganap natin, no? Sila Sir Paul ay nandun po mga kababayan at pinuntahan si Langlang na kung saan yung batang babae na kanyang isinave. So hindi ko po alam mga kababayan kung dadalhin ba ni Sir Paul dun sa Davao, kasi gusto po kasi ng kanyang mama na ipadala na kay Sir Paul yung bata dahil sa lugar daw nila, dito sa kanilang lugar ay marami daw ano bang tawag dun, yung marami daw manliligaw, kaya gusto ng kanyang mama na isama na lang kay Sir Paul Pogong Biyahero. Pero hindi pa natin alam mga kababayan kung ano yung plano po ni Sir Paul. So ito po yung power station mga kababayan, power supply kung saan kami kumukuha ng kuryente. So thank you po sa nag-sponsor nito. Yan, maliit na generator. Yan po mga kababayan, at ready na po ulit yung mga damit. Naikarga na po dito sa likod. Yan. Yung mga power station yan, nandyan po. Yan, kumpleto na po mga kababayan yung mga bag. Yan, tapos nagsaing na rin po kami mga kababayan para pagdating namin dun sa aming pupuntahan mamaya ay kain na lang po, no? Yan na sila Sir Paul ay nandun pa po kasi kinausap pa po yung magulang ng babae yung paano yung gagawin at para turuan yung mama na hindi mo na pwedeng pagjuhain yung anak. Kung mayroong manligaw ay palayasin. So ayun po mga kababayan, tapos na po kami dito sa lugar na to. At congrats sa bagong mag-asawa na yun yung pinalit sa sinave ni Sir Paul. Yan. Ha? Bangko? Oh. Ayan, dito po muna kami. So 9 PM ng umaga po mga kababayan. So aalis naman po kami ngayon at pupunta daw po kami muna doon sa taas. Meron pa daw pong bahay doon na pupuntahan mga kababayan. Ayun, sila Sir Paul ay nandun pa po doon. Yan, meron to kasing pumunta dito na humihingi ng tulong kasi 4 na oras yung nilakad niya mga kababayan para makita lang si Sir Paul para makahingi ng tulong, no? Ayun, at kinausap muna ni Sir Paul. Ang ganda po dito mga kababayan, no? Ang ganda dito magtanim ng yung luya kasi ang taba po ng lupa dito at saka wala pa masyadong nagtatanim ng luya. Pag marami kasing nagtatanim ng luya, may posibilidad na magkasakit ang iyong luya. Kaya masarap dito kasi wala pa talagang mga dito, parang wala pang sakit yung lupa. Pag sa luya kasi kailangan mo na yung lupa na mataba, hindi na kailangan ng abono, ng fertilizer, ganun.
So ayun po mga kababayan, dito naman po kami sa taas yan. Nakikita niyo po yung mga bahay dyan sa likuran. Yan, ang dami po. So naghinto muna kami dito mga kababayan para mabigyan ng konting tulong po ni Sir Paul. So yan, ipapakita ko po sa inyo yung view dito. Ang ganda po. Yan, ang ganda po. Medyo overlooking po siya mga kababayan. Yun nga lamang po ay yung mga kahoy doon sa kabila. Yan. Ay sayang lang po. Ayan o, doon pala sila kumukuha ng tubig mga kababayan. Saan na yun? May nakita akong tao doon na may dalang yung container na may tubig. So ang layo pala ng pinagkukunan nila ng tubig dito, doon sa baba. So andun yung mga bahay po mga kababayan. May maliliit na bahay. Yan, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 7, 6 7 yung bahay nila dito. Yung pinanggalingan natin kanina mga kababayan ay doon lang po, malapit lang po. Yan, ang ganda po dito. So ka-open lang po ng kalsada dito. Bago lamang po yan mga kababayan. Yun. Yung mga bahay nila mga kababayan ay parang bumabalik sa aking isipan yung ganito din kasi yung bahay namin mga kababayan eh. Yung kugon lang yung bubong, tapos ganon din yung yung dingding ganon. Parang yung aking memories bring back na ganon, no? Parang ganon din yung pamumuhay po namin noon mga kababayan. Lang din, mais, kamuti, ganon lang din po, no? Ganon din yung mga kinakain namin, agahan, tanghalian, hapunan, kamuti, ganon. Tapos yung inuulam namin yung talbos ng kamuti. Pero okay naman po yun mga kababayan kasi po, healthy, tapos wala kang masyadong nakukuha yung carbohydrates. Kaya kahit nung una mga kababayan, no, kahit malayo yung nilalakad namin, parang wala lang po sa amin, no? Pero ngayon may halong chemical na kasi yung mga kinakain, kahit yun, mga ganon lang, pag simpleng lang, hinihingal ka na. Pero kaya't kailangan talaga natin na alagaan yung ating kalusugan at pangatawan, dahil hindi natin alam, no, na kung may solo mission tayo, di okay na, no? Yan, ang ganda pa dito. Mayroon pang mga orchids, no, yung mga halaman. Galing bundok. Doon na po si Sir Paul mga kababayan. Pinuntahan yung bawat bahay para bigyan ng konting tulong. Tapos na po dito. Doon naman po. Meron pa doon maliit na bahay. Taas ng ang laki ng natabas ng bundok. Pero okay lang din naman kasi may purpose naman kasi sa paggawa ng kalsada, lalong na po ng ganito yung pamumuhay, no? Para yung mga produkto nila kagaya ng mais ay hindi na sila mahihirapang magbenta, no? Kagaya nung doon sa aming mga kababayan na wala pang kalsada nung una. Grabe talaga yung pag-import ng produkto na aming ibibenta. Pahirapan pa kami bago makapera at kailangan pa naming maghanap ng tao para magkaroon para maipunta doon sa labas. So ayun po mga kababayan, dito naman po kami. Ayan. So ilang bahay na lang po yung nandito. 1, 2, 3, 4.
Tapos 5 siguro yung nandun. So yun, dead end na po kasi dito mga kababayan, no? Kasi ka-open lang po. Yan, kung nakikita niyo po yung mga equipment doon sa taas. Yan. So yan po yung nagtatrabaho dito. Pa-open ng kalsada. So yun, grabe. Yung layo na po dito mga kababayan. So kahit gano'ng kalayo, yan. At pinupuntahan pa rin po ni Sir Paul Pugumbiyahero mga kababayan. Kaya siya talaga yung dinala ng Panginoon dito sa bundok para mamahagi ng konting tulong, no? Kahit paano, malaking tulong na po yun para sa amin mga kababayan, yung simpleng bagay, simpleng tulong, no? Masaya na po kami nun. Ayan, kung nakikita niyo po mga kababayan, no? Yan, kahit gaano ka ano yung daan, gaano kahirap, kung nakikita niyo po kanina, yun, bangin na po dito sa kabila. Diyan, no, nakikita niyo po yung kanilang mga tinataniman dyan, no? Halos talaga pag ganito, pag sa malayo ay mais talaga yung produkto nila, no? Yan, no? Mais po yan mga kababayan. Yan, kaha-harvest lang siguro ng harvest na dyan, no? Dyan sa kabila. So sayang yung mga punong kahoy doon sa taas mga kababayan na malalaki, oh. Pero wala po tayong magagawa dyan kasi po yun yung ano, basta wala na po tayong, no choice na po tayo dyan mga kababayan. So ayan, at pauwi naman po kami, balik na po kami. So wala na po kasi nga dito. Yan, halos bahay dito ay napuntahan na po ni Sir Paul. So ayan, dito ko lamang po tatapusin ang video na ito mga kababayan, no? Abangan nyo lang po yung mga susunod naming ganap dito dahil matutulog pa po kami. Akala ko po kasi na isang gabi lang kami dito ay uwi na kagad. So hindi po pala, mayroon pa kaming pupuntahan ulit mga kababayan. Nabago yung ano namin, nabago yung ano ni Sir Paul na, pero hindi na po kami ulit dito matutulog. Doon naman po kami sa kabilang mapag-scoutan po mga kababayan. Yan, so dito ko lang po tatapusin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood po sa aming mga video, no? Siyempre, unang-una kay God, thank you sa kanyang mga plano na nangyayari ang lahat ng to. Kung hindi dahil kay God, and siyempre kay Sir Paul Pugumbiyahero na naging siya yung pinadala ng Panginoon mga kababayan dito sa bundok para mamahagi ng tulong at may matulungan, may mabago yung buhay. Kaya't maraming salamat po. At syempre kay Peking Bombay na naging tulay at daan para mapabilang po ako sa PBTeam. Kaya't maraming salamat. Maraming salamat din po kina PBTeam Peter Paul, PBTeam Rap, PBTeam Madam Yola, and kay PB Onjay, kina Mang Ili, Kuya Tuts, Kuya GR, Steering Ring, and kay Renz Vlog. Maraming salamat. At sa inyong hindi pag-i-skip mga kababayan, no, sa ads na lumalabas sa aming mga video, maraming salamat po. And sa ating mga sponsors, maraming salamat. At alam niyo po kung sino kayo. Ang Panginoon na pang bahalang gagantin pala sa inyo. And yun lang po, hanggang sa muli. God bless us all. Bye bye.